yun ang mas madali dahil kagad mabibigay na natin yung mga computers. Ngayon pa lang may dala na tayong 10 computer para sa eskwelahan. Pero yung mas kailangan pag-aralan, ano yung next steps dito sa nasunog na gusali dahil napakaraming apektadong estudyante. So ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng 1 taon ayon sa DPWH. Dinagdagan na po yung classroom para yung dagdag na estudyante o yung pangangailangan dito sa populasyon, lumalaking populasyon, ay matugunan na rin. Yun ang problema natin sa NAIC, sa QC, and everywhere, pretty much all urban areas, yung buildable space po. Yun ang malaking problema po ng departamento. Wala na po kaming buildable space. May mga pribadong entities at mayroon tayong spare na upuan, so binigyan natin ng upuan at saka nilipat po sa ibang building dito. Dito rin kasi nakabahay yung schools division eh. So yung schools division, binakante nila yung opisina nila para ma-prioritize yung mga estudyante. Immediately po, nagpadala po ng silya po ang DepEd Central Office po sa pamumuno po ni Secretary Angara. So nandun na po siya ngayon, ginagamit na po ng mga bata. Tapos today, nagpadala na rin po ng mga laptops at saka yung mga, kailangan pa po nila mga equipment na nasunog po dito. At hindi ko pa po na-check yung pero nakita ko po yung mga laptop. So maraming salamat po doon. And of course, meron na din po kami mga orbit funds. Nag-download po si Ma'am Carlene ng pera o funds para po doon sa immediate, kumbaga sa rehabilitation po nung area po. Kasi nakita po niya na kailangan po siyang konting hilamos at balik-bayan naman po yung mga parents, yung mga LGU, nandun po yung sanitation na department po ni Mayor, nandun din po. So madami po ang tumulong po talaga. Kaya nakakatuwa. Nagtanong po siya kung paano nangyari, ano nangyari. Sinagot naman po siya ng BFP. Sila na po ang maglalabas daw po ng statement tungkol doon. And then sabi niya, ano pa to, kailangan pa po bang i-rehab or papalitan na? At sabi niya nga po nung nakausap niya po yung mga engineers na pwede naman daw po siyang palitan na. So yun nga po ang sabi niya, 4-story. Ang hirit ko po, dahil po yung aming conference room ay hindi na po namin magagamit. Nag-iisa lang po siya. Palagi po siyang hinihiram ng LGU, ROCO at saka Division Office. Ang sabi ko po kung pwede na yung pinakataas ay gawing conference room or conference hall para hindi na rin po kami mahihirapan na mag-meeting. Actually, siguro sasabihin natin na nasa cloud 9 ka kasi 'di ba nung nasusunog, nakapanlulo mo, nakakalungkot, talagang iniisip mo kaagad what if nangyari ito on the first day. And we were just thankful na walang tao. And then nung dumating po siya, para bang sabi ko nga at least one part of myself na-realize ko na in every dark clouds there is a silver lining. Talagang patotoo po ngayon 'yun. Sa ating mahal na Pangulo, BBM, maraming salamat po. Hindi po matatawaran po yung presensya nyo na po na nakipag-ano po kayo sa amin, nakidamay po ay malaking bagay na po. Pero pangakuan nyo po kami na ayusin nyo po itong aming building. Plus, mag-i-inspection pa po ang BFP po with the help po ng aming butihig mayor. Napakalaking bagay na po. And of course, nagpapasalamat din po kami sa aming DepEd Secretary. Nandito din po siya, dumadamay po sa amin. Sa lahat po ng mga taong po tumutulong at patuloy na tutulong po sa Kiko, maraming salamat po.